nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between, yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. Pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa central bank reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Nangako ng 20 pesos na bigas, matapos ang isang araw, natigil na. Nasaan na naman ang 20 pesos na bigas? Ang problema kasi, talagang pagsinungaling ang presidente at hindi talaga mabigyan ng katuparan ng pangako kahit anong gawin niya, hindi mangyayari. Yung 20 pesos na bigas kasi, ang pangako niya, tandang-tanda ko yun, dahil ako'y umakyat sa kanyang entablado, no? Sabi niya, tatanggalin natin yung mga traders, yung mga ibang bagay na nagiging dahilan kung bakit napakataas ang presyo ng bigas. At pabababain nga niya yung presyo ng bigas. Hindi naman niya sinabi na magbebenta lang kami ng 20 pesos na bigas sa panahon ng eleksyon. Na alam natin, ang siguro, ang halaga ng bigas ay binibenta, 45 at gobyerno magbabayad ng 25 para mabigyan o mabenta ng 20 pesos kada kilo ang bigas sa ating mga kababayan sa panahon ng eleksyon. Dalawang bagay ang dahilan kung bakit nila tinigil yan. Number one, napakalaking halaga ang gagastusin ng gobyerno sa panahon na wala na tayong pera. Bakit? Kinurakot na nila sa mga ayuda, sa mga flood control projects na wala namang silbi, sa mga infrastruktura, sa tungpat, sa kali at mga tulay na gumuguho. So saan mo pa kukunin yung pera? Pantustos dun sa halaga na 45 bigas na ibebenta mo sa 20 pesos. Siyempre, simple arithmetic yan. Kung wala ka namang pera na inipon at wala kang extra pera na pwedeng gastusin para isubsidize yung 25 pesos. Kung ibebenta mo sa 20 pesos kada kilo yung bigas na binili mo na 45, ubus na rin yung pera. At ngayon, dumating na tayo sa punto, lumalabas na yung ating deficit. Yung halaga ng binibili natin sa labas, napaka-laki. Kung ikukumpira mo dun sa mga naibebenta natin sa labas, matindi na po yan, no? Yung ating trade deficit na tinatawag. At siguro sa susunod na Spokes Hour, pag-usapan natin kung anong ibig sabihin yan, na mas malaki yung linalabas nating halaga kaysa dun sa kinikita nating halaga. Well, simple lang po yan. No? Tayong mga ordinaryong pamilya, kapag syempre, ang ginagastos natin ay mas malaki sa kinikita natin, saan mo kukunin yung balanse? Utang, utang, utang. At kapag kayo umutang na umutang, ay naku, dating ng punto, unang-una, baka wala na magpautang sa'yo dahil hindi mo na mabayaran. Pangalawa, syempre, kakagat ka sa mas mataas na mga interest rates. Pero ang punto po, palpak na naman ng Marcos Jr. Talaga naman pong kapag nagsisinungaling, at sinabi naman ni VP Sara, talaga namang alam ni Marcos Jr. na hindi niya madideliver yung 20 pesos kada kilo ng bigas. Sinabi lang yan, bilang pangako, talagang hindi magkakaroon ng katuparan yan. At siguro, ang nangyari nga dito, nandyan pa yung batas na hindi po pwedeng mag-vote buying, di ba? Ako yung kauna-unang nagsabi na kapag pinagpatuloy niya yung 20 pesos kada kilo na bigas, na talagang halaga 45 at talaga namang sinasubsidize ng gobyerno ang halaga ng bigas na yan, talagang yan po ay po pwedeng maklasify as vote buying. At baka ma-disqualify pa ang lahat ng kandidato ng alyansa. Dahil ang nakikinabang dyan, mga kandidato ng alyansa. Dapat nga siguro, biski isang araw lang yan, may magreklamo pa. Dahil vote buying pa rin yan na isang instance, isang araw. Hindi naman ibig sabihin na palibasa tinigil na wala na yung krimen. So ako, tinatawagan ko pansin ang legal ng PDP laban, maghain pa po kayo ng complaint laban sa vote buying, laban sa alyansa. Dahil yung isang araw na nagbenta sila ng subsidized rice, po ay vote buying pa rin. Dapat maparusahan na matutunan ng leksyon. Kasi yan ang problema sa atin sa Pilipinas. Binabaliwala natin ang mga batas, kaya tuloy, nagkakaroon ng sense of impunity. Ano ibig sabihin ng impunity? Kaya kong gawin yan dahil kami nakapwesto. Wala kami pananagutan dahil kami nakapwesto. Yung mga kalaban namin, gaya ni
Duterte, ni Harry Roque, sila ang titirisin namin dahil kami nakapwesto. Ay hindi po. Ang batas po ay dapat ipatupad sa lahat ng lumalabag, hindi lang sa mga kalaban ng gobyerno, lalong-lalo na kung tanim kaso naman yan. Very briefly ha, yung tanim kaso nila kay Kong Pulong, palpak! Ano ba naman yan? Ang pinalabas naming video ni Maharlika, bangag na humihit-hit ng powdery white substance. Ang pinakita nilang video ni Kong Pulong, di umano, merong tatangkain na saktan. Pero hindi ko naman po nakita na talaga nasaktan yung tao. So, ano yan? Niwala pong kulong yan. Yan ba yung dahilan? Yan ba yung tingin nilang dahilan para hindi manalo muli si Kong Pulong? Ang totoo lang po, basang-basa na ang papel ng mga kalaban ni Kong Pulong at ng pamilyang Duterte sa Davao. Unang-una, mga walang utang na loob. Mantakin mo, tinalaga sa gobyerno ilang beses yung kanilang kamag-anak na tumatakbo ngayon labang kay Tatay Digong. Isang beses, miyembro ng gabinete. Pangalawang beses, miyembro ng isang constitutional commission. Mantakin nyo, matapos na bigyan ng 2 appointment, linabanan ang nag-appoint sa kanya ng 2 beses. Hindi ba walang utang na loob yan? Hindi lang walang utang na loob, walang yapa. And to think, hindi naman sila nakakatakot na pamilya dahil ang ama nila kilalang Burlesque King. O, wag niyong kakalimutan mga taga Davao ha. Yung Burlesque King, nakitang hubad-hubad na tumatakbo doon sa isang hotel dahil nahuli na asawa ng babaeng kasama niya. At pinakulong pa yung permista. Anong ginawa ko? Dinala natin sa UN. Nagwagi po tayo. Sinabi na yung pagkakakulong kay Alexander Adonis ay labag sa karapatan ng malayang pamamahayag at dapat ang Pilipinas i-repeal na ang criminal libel law. Kaya nung ako'y nasa kabinete, kasama ko yung kalaban ni Tatay Digong ngayon, nako, hindi ako nakipagplastikan dyan. Gusto kong upakan talaga. Minsan nga, linusob ko yan kasi kung nung ginagawa, linusob ko yan doon sa press briefing room. Buti na lang, pinigil ako dahil talaga sasakalin ko na siya. No? Tako talaga ni minsan, hindi ako naloko na yung pamilyang yan, kung ano ang puno sa ring ng bunga. Walang mabuting gagawin yan. Kaya kita mo ngayon, despite the fact na 2 beses siyang tinalaga sa pinakamataas na posisyon, linabanan pa rin si Tatay Digong. Anong klaseng tao yan? At yung babae, naku, yung babae, binigyan ng programa sa SMNI. Anong ginawa? Matapos na sumipsip para magkaroon na kung ano-anong Biyernes galing sa Mr. Tambaluslos, ayun, tinira yung istasyon na nagpasikat sa kanya. Talaga nga naman kung ano ang puno, yun din ang bunga. Wala rin utang na loob. Bakit makikilala ba siya kundi dahil sa SMNI, dun sa show ng SMNI? Hindi! Sino ba siya? Wala naman sila nun Wala na nga sila sa larangan ng politika Binuhay lang dahil tinalaga sila yung kapatid niya ni Presidente Duterte sa kapangyarihan muli. Kaya mga taga Davao, yan bang ihahalal nyo? Kahit ano pang pakita nilang mga video labang kay Kong Pulong, ganyan bang dugo ang gusto nyo mamuno sa inyong syudad? Naku, mahiya naman kayo sa inyong mga sarili kung ganyang tao ang ihahalal nyo bilang iyong alkalde at kongresista.